Samantala, sa loob ng marangyang palasyo ng Demon Cult, isang nakaiintrigang usapan ang nagaganap sa pagitan ni Yonsim at ng isang dambuhalang pangalan. Tanong ng estranghero, "So, kumusta naman? Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Isa sa mga katangian mo ay ang pagiging tapat. Balak mo na ba yang itapon ngayon?" Seryosong sumagot si Yonsim, "Mukhang nabanggit ko na to sa'yo noon. Magugulat ang kausap mo kung bigla kang magpapalit ng paksa ng ganyan." Pero nakangiting bumanat ang lalaki, ang general strategist ng Heavenly Demon Divine Cult, walang iba kundi si Hu Yosong. "Oo nga naman. Medyo biglaan nga. Pero ang tinutukoy ko ay ang Third Young Lord," diretsyong wika ni Ho Yosong. Nabigla si Yonsim nang tanungin siya kung kumusta ang madalas nilang pagkikita ni Sorayang kamakailan. Napaisip tuloy si Yonsim sa kanyang sarili, may espiya bang nagmamanman sa akin? Pero parang nababasa ng strategist ang isip niya, dahil tumawa lang ito, paano ko nalaman? Alam mo naman, ang posisyon ng general strategist sa Divine Cult ay isang malungkot na pwesto. Kaya naman, pinanatili kong nakabukas ang mga tainga ko sa mga nangyayari sa paligid. Medyo nakalilibang nga eh. Kung hindi ko gagawin to, hindi ako mabubuhay dito. Isang matinding psychological warfare. At heto ang pinakamalupit na banat niya na nagpatahimik kay Yonsim, ang malamig na diktador. Isa sa mga nangungunang slayer ng cult. Iyan ang tawag sa iyo ng mga tao noon, pero mukhang hindi mo na pinaninindigan ang alias mo kamakailan. Komportable ka talagang sabihin ang mga bagay na yan sa aking mukha, wika ni Yonsim. Sabi ni Ho Yosong, "Bakit? Ano bang masama roon?" Sabi nga nila, hindi kasalanan ang magsalita ng masama tungkol sa kahit sino, kahit pa sa cult leader, basta't wala sila rito. Bawasan mo naman ang workload ko, ikaw na masamang cult leader. O kaya magdagdag ka ng sahod ko. Halos mapatayo si Yonsim sa kaba, tigil. Napaisip tuloy ang ating facility master, kapag nagkamali ako, baka manipulahin niya ako. Umaasta siyang pabigla-bigla. Pero siya ang pinakatakot at pinakamapiling tao sa buong Divine Cult. Dito na pumasok ang totoong motibo ng strategist. Diretsyong tanong ni Ho Yosong, ang kinasasabikan kung malaman ay kung binasag na ba ng Internal Enlightenment Facility ang kanilang neutralidad para suportahan ang Third Young Lord. Buong tapang na sumagot si Yonsim, "Bibigyang diin ko uli ito, hindi makikialam ang Internal Enlightenment Facility sa away ng succession." Pero bumitaw si Ho Yosong ng isang nakamamatay na tanong, "Pero ikaw, bilang isang individual, makikialam ka?" Natahimik si Yonsim. Ramdam niya na inaasar siya nito para makita kung saan siya bibigay. "Hindi ko pwedeng pakialaman ang mga desisyong ginagawa mo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang cult. Nagtitiwala ako sa iyo," wika ni Hu Yosong. Nagpasalamat si Yonsim sa mga narinig. Pero hindi mapigilan ni Hu Yosong ang kanyang kuryusidad na bakit ang isang tao na tapat sa cult ay nagawang ipadala sa labas ang Third Young Lord na hindi man lang pinagbigay alam sa kanya. Matapos mapalaki ang mata ni Yonsim sa gulat, agad siyang pinakalma ni Ho Yosong, "Huwag mo sanang isipin na ito ay sarkasmo o isang banta. Hindi kita ipapadala sa penal law hall o ano paman. Sigurado akong may malalim kang dahilan." Dahil dito, diretsyong nagtanong ang ating facility master, "Bakit ba interesado ka sa Third Young Lord?" Nakangiting sumagot ang henyo, "Inosenteng kuryusidad lang." Pero alam ni Yonsim ang katotohanan, ang buong Divine Cult ay kasalukuyang nakatutok sa bawat hakbang ng ating bida. Naalala pa ni Yonsim ang mga binitawang salita noon ni Sorayang, "Kung ang mga tao nga ay nakapapatay ng mga hindi nila kilala, naisip ko na iligtas ko na lang ang buhay ng mga taong hindi ko kilala." Isang succession candidate na matapos maresolba ang kanyang chi blockage, ay lumalaki ang impluensya at lakas sa isang nakamamanghang bilis. Kaya naman banat ni Yonsim, "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano at paano siya. Mas mabuting ikaw mismo ang kumilatis at makipagtagpo sa kanya." Ibig mong sabihin ay may isang bagay sa kanya na hindi mo maipaliwanag? Mas lalong naging kawili-wili. "Ngayon ko lang narinig na pinuri mo ang isang tao sa ganyang paraan," wika ng strategist. At binitawan niya ang kanyang gagawin, "Plano ko talaga siyang makatagpo, totoo yan. May mga interesanteng bagay na nangyayari tuwing nababagot ako. Iniisip ko siyang ilibre ng tsaa kapag nakabalik na siya." Sa kabilang dako, nagtataka ang utak ni Jung Il-yong sa taas.
Napansin ng matanda ang isang kakaibang detalye, nagmula rin ba siya sa demon cult? Pambihira. Inatake niya ang mga lobo, pero ang direksyon ng kanyang bloodthirst ay nakatutok diretso sa akin. Kahit nakaharap si Sorayang sa daan-daang lobo, ang pagpatay kay Ilyong ang nag-iisa niyang misyon. Sa ibaba naman, galit na sumigaw ang successor ng Savage Beast Palace. Ikaw, paano mo nagawang patayin ang Bloodwolf Squad sa harap mismo ng aking mga mata? Pero binaliwala lang ito ng ating bida. Ano, Bloodwolf Squad? Kung ganoon, ikaw ang amo ng mga asong gala na ito? Pero bakit ka nagpapauto sa matandang yan? Sa bagay, wala namang kwentang makinig sa isang taong mamamatay na. Sobrang nainsulto si Yul Liang. Papatayin kita kahit galing ka pa sa demon cult. Napakatalas ng pandama ni Sorayang. Agad niyang naamoy na si Yul Liang ay may amoy lobo. Biglang may gumalaw sa loob ng damit ng ating bida. Lumabas ang ating paboritong maliit na alaga, si Goldie. Tumalon ito sa lupa. Sugod, utos ni Yul Liang. At sa isang iglap, sumugod ang dambuhalang pinuno ng mga lobo. Napagtanto ng ating bida ang sekreto ng Savage Beast Palace, inuutusan niya ang mga lobo gamit ang koneksyon sa kanilang energy core. Pero bago pa man makasugod ang Blood Wolf leader mula sa likuran ni Sorayang, pumosisyon sa tapat ng dambuhalang lobo ang cute na si Goldie. At dito na naganap ang pinaka-nakagigimbal na eksena. Ang akala mong cute na tuta, biglang nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Isang sonic wave ng purong banal at sinaunang lakas. Ang tahol ni Goldie ay napakalakas na literal na nakabibingi para sa mga tao, kaya naman napatakip ng tainga ang lahat ng nakarinig. Bago pa man umabot ang pinuno ng mga Blood Wolf kay Sorayang, literal na bumagsak ito sa lupa sa harap ng ating maliit na alaga. Heto ang pinakamalupit. Lumakad ng dahan-dahan si Goldie, at kampanteng umupo sa mismong ibabaw ng ulo ng dambuhalang lobo. Ang pinakamabangis na lobo, ginawang upuan ng isang cute na fox. Hindi makapaniwala si Yul Liang sa kanyang mga nakikita, anong klaseng kapangyarihan ito. Dito na napagtanto ni Yul Liang ang nakatatakot na katotohanan, hindi ito ordinaryong hayop. Isang kakaibang nilalang na nagbabalat kayo lang sa balat ng isang maliit na hayop. Huwag mong sabihin, isang mystical creature. Isang divine at demonic creature na nagdadala ng mga misteryo sa mga alamat. Ayon sa kanya, walang-wala ang buong puwersa ng Savage Beast Palace, at kahit ang kanilang tanyag na Tiger King ay mukhang kawawang kuting lang sa harap ni Goldie. Maging ang ating bida ay napangiti, so, hindi ka lang pala ordinaryong fox. Mas lalong nabaliw si Yul Liang nang napagtanto niya na ang ating bida ay hindi man lang naapektuhan sa tahol ni Goldie. Ang iyak na dapat ay nagtanim ng purong takot sa puso ng lahat ng may buhay, ay binaliwala lang ni Sorayang. Kaya naman nanginginig na sumigaw si Yul Liang, ikaw, sino ka ba? Sino ka, at bakit ka may kasamang halimaw na ganyan? Pero ang sagot ng ating bida, anong punto ng pagsasabi niyan sa isang taong mamamatay na? Sa galit, sumugod si Yul Liang. Pupunitin ko yang bibig mo, wika nito. Sa pagtatagpo ng kanilang mga kamao, biglang nanlumo at napamura si Yul Liang sa kanyang isip, hindi maaari. Ang divine fist ko ay natatalo. Ang mga kalamnan ko ay napipilipit, at ang mga buto ko ay nadudurog. Boom! Isang iglap lang, ang mga buto sa buong kaliwang braso ng beast successor ay tuluyan ang nadurog at nawasak. Hindi ito usapin ng inner energy o skill, sadyang mas malakas, mas matigas, at mas mabangis lang talaga ang pangangatawan ng ating bida. Gulat na gulat si Yul Liang dahil lagi siyang kampante na wala siyang katapat sa purong lakas maliban na lang sa kanyang pinuno. At bago pa man siya makabawi sa tindi ng sakit, nawala na parang bula si Sorayang sa kanyang paningin. At sa susunod na segundo, isang malakas na suntok diretso sa sikmura ni Yul Liang. Gumulong ang bituka ng binata habang umiiyak sa kanyang isip kung paano siya natatalo ng isang ordinaryong miyembro ng demon cult. Sa tindi ng impact, lumipad ang kanyang dambuhalang katawan at malakas na sumalpok sa isang malaking bato sa likod. Wasak ang katawan, basag ang pangarap. Naaalala ko na, isang sect na nagpapasunod ng mga hayop. Isang sect na kasing lakas ng mga great sect ng Central Plains, ang Southern Savage Beast Palace, isa sa mga pinakamalakas na puwersa sa Outer Wall region, wika ng ating bida. Sa bagay, wala naman akong pakialam sa mga bagay na yan. Ibig sabihin lang yan,
pwede kitang patayin. Paalam, dagdag pa nito. Natarante si Yul Liang, sandali. Pero para sa ating bida, tapos na ang oras ng kwentuhan. Mula sa malayong distansya, isang simpleng slash lang ang pinakawalan ni Sorayang gamit ang kanyang espada. At lumipad ang ulo ni Yul Liang kasama ang dambuhalang bato sa likod niya na parang tofu na hinati sa gitna. At sa itaas, nagulat si Jung Ilyong, ano? Ang successor ng Southern Savage Beast Palace? Pinatay lang ng batang miyembro ng Demon Cult. Matapos ang laban sa successor ng Savage Beast Palace, tumingala ang ating bida diretso sa itaas kung saan nakatayo ang matanda. Matagal kang naghintay, Jung Ilyong. Patay ka, isip ni Sorayang. At sa isang kisap mata, sumabog ang lupa sa paanan ng ating bida habang sumusugod siya pataas na parang isang itim na kidlat na handang lumamon ng buhay. Habang lumilipad siya sa hangin patungo sa kanyang mortal na kaaway, pumasok sa kanyang isipan, pwede naman sanang dumaan lang ako. Dahil mga bagay naman itong nangyari sa nakaraan kong buhay, at pwede naman akong mamuhay ng bagong buhay ngayon bilang Third Young Lord. Pero ang binti ko, patuloy na sumasakit. Hindi ko kayang patawarin at pabayaan lang ito. Ang mismong binti na pinutol mo noong araw na yon. Sa sobrang puot, sumigaw siya habang pinakawalan ang malakas na atake, ibalik mo ang binti ko, hayop ka. Nagulat si Jung Ilyong habang nararamdaman ang bigat ng espada ng ating bida, saan ba nagmula ang demi-demon na katulad niya? Bulong ng matanda, at dahil alam niyang dehado siya sa lakas, biglang gumamit ng taktika ang First Elder. Sabi niya, mukhang may hindi ka naiintindihan. Ang umatake sa mga tao mo ay ang kawan ng mga hayop na yun. Walang kinalaman sa akin yan. Tapos na ang laban sa mga lobo, kaya walang kwenta na ang pagpapatayan natin dito. Magpakatotoo tayo, kahit nag-aaway ang powerful triad, politikal na teritoryo lang yan. May rason ba para magpatayan tayo ng walang kwenta rito? Ano sa tingin mo kung itago mo na ang espada mo? Pero tinawanan lang siya ni Sorayang, hindi talaga nagbabago ang mga tao. Ang matalas at tuso mong dila ay ganyan pa rin. Bakit? Natatakot ka bang makipaglaban sa isang totoong bakbakan matapos ang mahabang panahon? Nagulat si Ilyong, ano? Sigurado akong hindi pa tayo nagkikita noon. Magkakilala ba tayo? Sa isang nakatutuwang sagot ng ating bida, magkakilala. Sa tingin mo ba magkakilala lang tayo? At bago pa man makasagot ang matanda, biglang naglaho si Sorayang. Napasigaw si Ilyong sa kanyang isip, displacement ba yun? Hindi. Napakabilis ng pagkawala ng kanyang bakas. Nang mapatingala ang matanda, nasa itaas. Mula sa kalangitan, bumagsak ang ating bida na parang isang dambuhalang bulalakaw, bitbit ang kanyang espada. Napilitang salagin ni Ilyong ang atake gamit ang kanyang buong lakas, pero muntik na siyang napaluhod, napakabigat. Napakalakas ng hayop na ito. Pero si Sorayang, nakangisi lang habang nakalutang sa ibabaw ng kanilang mga talim. Tama yan, kung namatay ka ba naman sa isang hiwa lang, mas lalo akong madidismaya. Pagmamayabang ng ating bida. Nang makita ni Jung Ilyong na hindi niya kaya ang purong lakas ng ating bida, sumigaw siya ng may galit, ang Demon Cult ay lumikha na naman ng isa pang bastos at kalapastangan na demonyo. Pero sa isip niya, nanginginig na siya, mas malakas siya sa inaasahan ko. Pero hindi ako pwedeng matalo lang sa isang paslit na tulad niya. At sa isang iglap, iwinawayway niya ang kanyang espada na parang isang mabilis na latigo. Kampantang hinarangan ni Sorayang ang bawat mabilis na saksak, pero napadaing ang ating bida. Napaisip si Sorayang habang umaatres lang niya. Mas mababa ang aerodynamics ng katawan ko kumpara sa kanya, kaya nakatatanggap ako ng internal injuries sa ganitong klaseng atake. Ang kanyang hidden move, White Funeral Swordsmanship. Ang White Sword Dance na ito ay mukhang maganda sa paningin, pero ang nakatagong bloodthirst nito ay kasing nakamamatay ng mga pangil ng isang laso ng ahas. Sigaw ng ating bida sa kanyang isip, Jung Ilyong. Hindi ko alam kung natatandaan mo to. Ginamit ni Sorayang ang kanyang nakaraang sining, Ninefold Resilient Calamity Blade Technique, Third Form, 8 Cold Hell's Bloody Lotus. Binalot ng naglalakihang malamig na hangin at nakamamatay na chi ang paligid, sabay sigaw ng Blood's Cry Great Red Lotus. Isang dambuhalang pulang lotus na gawa sa talam at dugo ang sumabog diretso sa First Elder. Halos lumuwa ang mata ni Jung Ilyong sa gulat, teka.
Napaurong ang matanda habang pilit na inaalala kung saan niya nakita ang sining na yun. At dito na bumalik ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang blade technique na yan? Sigurado akong nakita ko na yan noon. Ang pinakamalupit at pinakatagong secret weapon ng Righteous Heavenly Alliance na pumatay sa iba't ibang uri ng master sa ilalim ng utos ng mga nangungunang pinuno. Ang blade technique ng mismong assassin King Chun Hajan. Nanginginig na sumigaw ang matanda, ikaw? Sino ka ba talaga? Sino ka para gamitin ang blade technique ng bastardong si Chun Hajan? Naalala mo na ba ngayon? Tanong ng ating bida. Habang nagliliyab pa rin ang bakbakan sa itaas, lumipat ang eksena sa duguang direksyon ng transport unit. Sigaw ng isa sa mga tauhan, 7 box lahat, na kumpirmado. Ligtas ang lahat ng laman sa loob. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Juhua sa labis na kaluwagan, salamat naman at tama ang bilang. Ipasok nyo na ang mga kalakal sa karwahe. Pero habang nagmamadali ang lahat, nilapitan ni Dongpil ang gobernador at may iniabot, Governor Ju, kunin mo ito. Nagulat si Juhua nang makita ang kumikinang na gamot, teka. Ito ba ay? Diretsyong sumagot ang third leader, isa itong life-sustaining pill. Dali, inumin mo na. Hindi makapaniwala si Juhua na ibibigay sa kanya ang ganoong pambihirang bagay. Sandali, ang mahalagang gamot na ito. Third leader, malubha rin ang mga sugat mo. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Pero pinatigil na siya ni Dongpil, makakakuha pa ako ng higit pa riyan pagbalik ko sa cult. Ako ang tatayong gwardya mo rito, kaya simulan mo nang i-circulate ang iyong chi. Sa pagitan ng pasasalamat at luha, uminom si Juhua, salamat, third leader. Habang nagpapagaling si Juhua, mag-isa namang hinarap ng third leader ang kanyang sariling kabiguan. Wika nito sa kanyang isip. Langya, ito ang pinakamalala. Hindi ko man lang naprotektahan ng kahit sino ng maayos sa napakahalagang sandaling ito. Isipin mo na kailangan ko na namang tanggapin ang tulong ng Young Lord sa pagkakataong ito. Wala akong mukhang ihaharap kahit patanggalan ako ng karapatan bilang isang guardian pagbalik ko sa cult. Isang purong kahihiyan para sa isang matapat na sundalo. Ngunit ngayon ko lang nakita ang Young Lord na ganoon katindi ang galit. Tila ba? Mayroon siyang napakalalim na puot at sama ng loob sa matandang yun. Matapos mag-circulate si Juhua, agad niyang hinarap si Dongpil, umalis ka na, third leader. Tapos na ang paghahanap, kaya pwede ko nang utusan ang Demi-Demon Transportation Unit na bantayan ako. Kailangan mong tulungan ng Young Lord. Pero alam ni Dongpil ang dambuhalang lakas ng ating bida, malamang ay hindi niya rin naman kailangan ang tulong ko. Bulong niya, pero mapilit si Juhua, kahit tama lang na lahat ng Demi-Demon ay sumaklolo sa third Young Lord, tandaan mo na ikaw ay isang taong opisyal na dapat ay wala rito, third leader. Kaya ikaw lang ang pwedeng gumalaw sa anino para tulungan ang Young Lord. At habang nag-aalinlangan si Dongpil, kumahol at biglang humarang si Goldie. Ang ating munting maalamat na halimaw, matalas na nakatitig kay Dongpil na tila ba nag-uutos na, huwag kang tumambay dyan, bumalik ka sa tabi ng amo ko. Kamot ulo si Dongpil, ano ba yan? Anong problema mo, Goldie? Pero walang pakialam ang ating fox, tumalikod ito at dahan-dahan na naglakad palayo. Goldie, saan ka pupunta? Sigaw ni Dongpil habang napipilitang sumunod sa yapak ng ating cute na pinuno. Samantala, balik naman tayo sa bakbakan. Dito, kasalukuyan ang naghahalo ang takot at matinding kalituhan sa utak ni Jung Il-ryong. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niya, si Chun Hajan, sigurado akong pinatay ko siya ng maayos noon. Pinutulan ko siya ng mga binti at pinugutan ng ulo, sa mas malupit at kaawa-awang paraan kaysa sa kahit sino. Pero, paano nagkaroon ng successor si Chun Hajan nang walang nakakaalam? At mas malala, ang hayop na ito ay isang demi-demon. Hindi matanggap ng matanda na ang sining ng kaaway niya ay hawak ng isang bata mula sa cult. Nanginginig sa galit na nagtanong ang First Elder para sa kanyang huling hininga. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, sino ka ba talaga? Pero ang sagot ni Sorayang ay isang simpleng ngisi ng kamatayan. Kung curious ka, alamin mo gamit ang espada mo. Napakalamig. At sa puntong ito, naramdaman ng ating bida ang pagbabago sa paligid. Sigaw ni Sorayang sa kanyang isip. Jung Il-ryong, pinakawalan niya na ang kanyang White Lotus Chi. Isang dambuhalang puting aura na puno ng lason at desperasyon. Ikaw na bastardo.
Sigaw ng matanda sabay sugod gamit ang kanyang huling natitirang lakas. Kahit nahihirapan na, nagmamatigas pa rin ang matanda, ang obra maestra ng magic sword, ang White Funeral Swordsmanship. Isa sa 10 pinakamalupit na swordsmanship ng Orthodox sect na naglalaman pa ng Enlightenment. Kung kulang man ang lakas at talim, ang umaapaw kong inner power ang pupuno rito, at ang Enlightenment ko ang magbabalik ng talim nito. Hawak ko pa ang espadang White Crane Sword. Hindi ito ang katawan na matatalo lang sa isang demi-demon. Pero tinawanan lang siya ng ating bida, sa antas ng Enlightenment mo na yan, sa tingin mo ba ay tatalab sa akin ang White Funeral Swordsmanship mo noon o ngayon? At heto ang pinakamalupit na pambabastos, na natili lang na nakatayo si Sorayang at sinalo ang buong puwersa ng pamatay na sining na parang wala lang. Walang galos, walang uka. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, oras na. Ilabas mo ang lahat ng demonic energy kung gusto mong tadtirin ang bastardong yan ng pira-piraso. Lahat ng demonic energy, maging ang mga nakatago sa iyong mga ugat. Dark Shadow Demonic Art, Second Stage Release. Sabay sigaw ng kanyang ultimate passive buff, Demonic Vision, Higher Heaven and Earth Gateway. Ang buong paligid ay nabalot ng itim at pulang chi habang ang mga mata ng ating bida ay nagliwanag ng purong kamatayan. Hindi makapaniwala ang matanda sa nakikita. Sa isang iglap, sinalubong ni Sorayang ang malalatigong saksak ni Ilyong, at sa isang napakalupit na counter, tumagos at winasak niya ang lahat ng atake. Halos magdugo ang utak ni Jong Ilyong sa labis na kawalan ng paniniwala, hindi maaari. Ang sirain ng aking White Funeral Swordsmanship gamit ang isang simpleng slash lang ng isang heavy blade. Ang enlightenment ba ng batang bastardong ito ay mas mataas kaysa sa akin? Isang katotohanang sumampal sa mukha ng matanda. Galit at nanginginig na sumigaw ang First Elder, ikaw na batang bastardo. Paano? Huwag mo akong patawanin, bastardo ng Demon Cult. Sinubukan niyang magtiis at sumugod muli para sa isang desperadong atake. Habang sumusugod si Jong Ilyong, bigla siyang napatigil sa labis na kilabot at pagtataka sa kanyang isip, ano ito? Bakit ang mga galaw ko? Anong klaseng kombinasyon ito? Napakabagal. Para akong nahulog sa ilalim ng tubig, napakabigat ng aking mga braso at binti, at hirap akong huminga. Pambihira, maayos naman ang kanyang pandama, pero ang buong katawan niya ay parang nakakadena. Wika nito sa sarili, hindi, ang buong mundo ang tila bumagal. Pero ang bastardong yon. Ano, nawala ba ang kanyang demonic arts? Ang malinaw na mga matang yon, inalis ba niya ang kanyang bloodthirst? Nakakuha ba siya ng enlightenment sa napakaikling sandali? Takot na ang matanda. Habang pilit na humahakbang si Ilyong patungo sa ating bida, hindi niya magawang makalapit. At doon lang sumambulat sa kanyang mukha ang nakatatakot na katotohanan, hindi ito maaari. Ang pagsabog ng kanyang enerhiya ay napakatindi at napakalawak, kaya nagkaroon ako ng delusyon na bumagal ang mundo. Desperadong nagpakawala ng chi si Ilyong para salubungin ang atake ng ating bida. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap sa gitna ng kagubatan, pero si Jong Ilyong ay malakas na tumalsik at naitulak pabalik. Dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo, bigla niyang isinigaw ang kanyang puot, katarantaduhan nito. Ikaw na bastardo, kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Ako ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Tumalon ng napakataas ang ating bida at bumagsak mula sa itaas bitbit ang kanyang dambuhalang talam sabay binitawan ang napakalamig na sagot ni Sorayang, ano ngayon? Napakalupit. Pilit na ibinara ni Ilyong ang kanyang espada para seluhin ang hampas. Halos mapaluhod ang matanda habang nanginginig ang kanyang buong braso. At dito na tuluyang gumuho ang kanyang pag-asa. Napansin niya sa kanyang mga mata, hindi. May lamat na lumitaw sa mismong White Crane Sword. Ang malaking espada ng ating bida ay nababalutan ng isang malupit at kalapastangang demonic chi na may kakayahang hamati ng isang buong dambuhalang bundok sa isang bagsakan lang. Napatanong na lang si Ilyong sa kanyang isip, bahagya pa lang siyang lumalagpas sa edad na 20. Paano siya naging ganito kalakas? Isang purong halimaw, hapo at nanghihina na ang First Elder. Alam mo ba kung bakit dinala ko ang ganitong kalaki at kabigat na espada? Dahil alam na alam ko, na kapag nasa magkapareho tayong antas, ang iyong White Funeral Swordsmanship ay may malaking kahinaan sa mga heavy blade. Bukod pa rito, kung mas matalas ang enlightenment at mas malakas ako kaysa sayo,
Wala kang magagawa kundi ang maging basura sa harap ko, wika ng ating bida. At sa isang iglap, kumilos na ang ating bida. Napadilat ang matanda sa labis na takot sa kanyang isip, inilatag niya ang kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Hindi ba't yan ang Nine Heavens contraction? Sa sobrang bilis ng anino ni Sorayang, ang mahabang buhok ni Jong Il-yong ay naputol at tumalsik sa hangin. Sigaw ng matanda sa kanyang utak habang nanginginig ang buong laman, kung ikaw ay isang ehekutibo ng Righteous Heavenly Alliance, alam mo dapat to. Ang footwork ng mismong Assassin King na si Chun Hajan. Diretsyong binweltahan ni Sorayang ang matanda. Matapos mong talikuran ang martial arts para pumasok sa politika, at dahil napakatagal mo nang hindi sumasabak sa totoong labanan, kinakalawang ka na, Jung Il-yong. 1 taon ang nakalipas, ginamit mo ang inescapable net formation para sa isang duwag na ambush, hindi laban ang tawag doon. Sa tingin mo ba, sa ganyang antas ng talento mo, kaya mong patalsikin si Dam Seyong at agawin ang posisyon bilang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance? Alam ng ating bida ang bawat maruming sekreto. Halos malagutan ng hininga si Jong Il-yong sa labis na kilabot. Ang alamat na akala niya ay nabaon na sa lupa, ngayon ay naglalakad sa harap niya. Nanginginig ang kanyang labi habang nagtatanong, sino ka ba talaga? Ikaw na bastardo? Ikaw ba talaga si Chun Hajan? Pero hindi siya binigyan ng ating bida ng marangyang sagot. Isang malamig at nakatutuwang ngisi lang ang ipinakita ni Sorayang, hindi ko alam kung sinong multo ang hinahanap mo kanina pa. Pero kung gusto mo talagang malaman kung sino ako, magsimula tayo matapos mo akong bigyan ng isang binti. Isang nakapangingilabot na hiyaw ang pinakawalan ni Jong Il-yong sabay bagsak sa maruming lupa matapos tuluyang mawala ng balanse dahil sa naputol niyang kanang binti. Habang pilit na bumabangon ng matanda, sa labis na pagsisisi sa kanyang isip, mali ang naging husga ko. Siya ang kauna-unahang tao na nakasugat sa akin ng ganito kalubha simula nang sumali ako sa Righteous Heavenly Alliance. Hindi, simula nang magsimula akong mag-ensayo ng martial arts. Hindi ko dapat siya dinala sa laban na ito sa simula pa lang. Kailangan kong tumakas kung gusto ko pang mabuhay. Pero habang naghahanda ng tumakas palayo ang matanda, napansin niya na nanatili lang na nakatayo ang ating bida at hindi gumagalaw. Napatingin si Il-yong. Nagbago ang kanyang kondisyon, at sa isang iglap, isang tilamsik ng itim na dugo ang isinuka ni Sorayang mula sa kanyang bibig. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong dibdib, naloko na, kulang ang aking demonic energy. Ang demonic vision higher heaven and earth gateway na pilit kong binuksan ay nagsisimula ng magsara uli. Kung magpapatuloy ako sa paggalaw ng ganito, ang natitirang kaunting demonic energy ay aagos pabalik, na magdudulot sa akin ng chi blockage. Kailangan kong makahanap ng paraan para mapuno uli ang aking demonic energy. Kung gayon, primordial energy, kailangan kong gamitin ang bagay na yan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang primordial energy ay ang pinakasagradong essence ng mismong life force ng isang tao. Literal na sinusugal ni Sorayang ang sarili niyang buhay at haba ng edad para lang mapanatiling bukas ang kanyang kapangyarihan. Pero dahil sa paghina na ito ng ating bida, biglang nagbago ang mukha ng matanda. Napangisi si Jung Il-yong sa labis na katuwaan sa kanyang isip, bigla siyang namutla, at mas naging magaspang ang kanyang paghinga. Sigurado ako na naubos na rin niya ang halos lahat ng kanyang inner energy. Tama nga ako, ang martial arts ng demonyong ito ay hindi pa kumpleto. Bumalik agad ang yabang. Sabi pa niya, ang tanging dahilan kung bakit niya ako nagipit ng ganito ay dahil sa kanyang kakaibang martial arts technique. Kung ganoon na nauubusan na siya ng inner energy, tiyak na ako pa rin ang mananalo dahil nasa mas mataas akong realm kaysa sa kanya. Isang purong delusyon mula sa isang taong ayaw tanggapin na tapos na ang kanyang panahon. Pilit na kinukumbinsi ni Jong Il-yong ang kanyang sarili, hindi ka panipaniwala kung ang isang bata mula sa demonic cult ay may mas mataas na realm kaysa sa akin. At dahil akala niya ay mahina na si Sorayang, sinamantala ng matanda ang pagkakataon sa kanyang isip, gagamitin ko ang tsansang ito para i-overpower siya gamit ang isang ultimate attack. Sabay sugod at hiyaw ng matanda, tapos na ang masasayang araw mo, demonyo. Pero habang sumusugod ang matanda, tahimik at kalmado lang na inihahanda ng ating bida ang kanyang huling banat. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan, isang malamig na bulong lang ang binitawan ni Sorayang, papatayin kita.
Sa isang iglap, hinampes at winasak ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada mula itaas pababa. Sa isang napakabilis at napakalupit na hiwa, literal na nahati niya si Jong Il-yong sa 2 piraso kasama ang pinagmamalaki nitong espada. Isang dambuhalang tilamsik ng dugo, hindi man lang nakasigaw ang matanda. Gulat lang ang lumabas sa kanyang mga mata habang humihiwalay ang kanyang katawan. Kaya nga, dapat ay hinayaan mo na lang akong mag-isa? Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang matinding puot at taos-pusong hiling na nagtulak sa akin sa impyerno noong nakaraan kong buhay. Kalayaan. Hindi ko kailangan ng alinman sa mga yan ngayon. Ang gusto ko lang ay patayin siya. Patay na siya. Pero gusto ko pa siyang patayin ng ilang beses pa. Ang galit at puot na ito ay ayaw mawala. Isang purong trauma at galit na sumabog mula sa kaluluwa ng dating Assassin King. Sa sobrang tindi ng emosyon at pagkaubos ng lakas, napadaing ang ating bida habang kasalukuyan namang dumating sina Dongpil at ang ating munting fox na si Goldie sa eksena. Nanlaki ang mga mata ng third leader nang makita ang eksena at ang dugo ang bida, young master. Pero bago pa makalapit si Dongpil, huling sumigaw sa kanyang isip si Sorayang, ang galit at puot na ito, at dahan-daang bumagsak ang ating bida sa lupa matapos tuluyang maubos ang lahat ng kanyang lakas. Sigaw ng natatarantang si Dongpil, young master. Sa loob ng Internal Enlightenment Facility, sa halip na galit ay isang malalim na pag-unawa ang ipinakita ng facility master na si Yon Sim. Tinitigan niya ang nakayukong gobernador, bakit ka humihingi ng paumanhin? Ang mga may kasalanan ay ang mga taong sumalakay sa atin. Nagampanan niyo ang inyong misyon. Ang kailangan mo ngayon ay hindi parusa kundi ang pahinga. Tiyak na pagod ka na mula sa misyong ito. Halika, kumain muna tayo ng makakain. Isang malalim na paghinga bago sumagot si Juhua, sige po, facility master. Pero habang naglalakad sila palayo, hindi maalis sa isip ni Yonsim ang labis na kilabot at pagkamangha sa nalaman niyang ulat tungkol sa ating bida. Sabi niya sa kanyang sarili, nagawa niyang ibalik ang martial arts ni Juhua ng higit sa kalahati sa loob lang ng 10 araw. At mag-isa niyang pinuksa ang lahat ng mga halimaw na pumatay sa 80 miyembro ng demonic cult. Ang third young lord, nakakatakot. Kailangan ko siyang makatagpo muli sa lalong madaling panahon. Lumipat ang eksena sa Guardian Court, kung saan kasalukuyan ding dinadala ng third leader ang bigat ng kanyang krus. Kinamusta siya ng leader ng court na si Lee Gunsong, third leader, kumusta ka? May sugat ka ba kahit saan? Bagsak ang balikat at puno ng kahihiyan ang boses ni Dongpil. Paumanhin po, kulang ang aking kakayahan at hindi ko man lang naprotektahan ang aking, pero bago pa niya matapos ang kanyang paghingi ng tawad, pinatigil agad siya ng pinuno. Huwag mong isipin ang ganyan. Hindi kita ilalagay sa posisyong yan kung sa tingin ko ay hindi ka kwalipikado, wika ni Lee Gunsong. Isang napakagandang liderato, pero bilang isang matapat na sundalo, hindi pa rin mapakali si Dongpil, paumanhin po. Dahil sa tindi ng mga nasawi sa nagdaang ambush, nagboluntaryo si Lee Gunsong, ako na mismo ang bibisita sa mga pamilya ng mga namatay. Pero mariinitong tinanggihan ni Dongpil habang nagpipigil, hindi, leader. Mga miyembro ko sila ng squad. Ako ang dapat gumawa nito. Isang pulong paninindigan at respeto sa mga kapatid na nagbuwis ng buhay. Ito ang ulat na isinulat ko para sa Guardian Court Master. Huwag mong masyadong isipin ang isyong ito. Ako ang namamahala sa misyong ito, kaya kailangan kong maging responsable. Ang pagprotekta sa isang tao ay katulad ng pagsasabing handa kang mamatay para sa kanila. Iyan ang pinakadiwa ng ginagawa natin, wika ni Lee Gunsong. Ngunit sa kahit anong paraan, kailangan mo pa rin kumuha ng ilang responsibilidad bilang pinuno ng squad. Kaya naman, parurusahan kita sa ngalan ng court master. Tatanggalin ka muna sa iyong mga tungkulin sa Guardian Court hanggang sa matapos ang iyong parusa, dagdag pa nito. Bagsak balikat na sumagot ang ating matapat na si Dongpil, opo, sir. At dito na binitawan ni Lee Gunsong ang opisyal na sentensya, epektibo na ngayon, ang third leader na si Ma Dongpil ay inilalagay sa indefinite suspension. Bilang gumaganap na kinatawan ng court master, naglalabas ako rito ng isang lihim na utos para kay Ma Dongpil. Hindi siya maibabalik bilang third leader hanggat ang direktibang ito ay hindi ganap na naisa sa katuparan. Napapikit na lang si Dongpil sa tindi ng sakit sa kanyang isip, indefinite suspension, masakit,
pero hindi na ako magtataka kahit natuluyan pa akong patalsikin sa cult. Basag ang puso ng ating paboritong tauhan. Diretsyong sinabi ng leader, mula sa sandaling ito, si Ma Dongpil ay gaganap bilang personal guard ng Third Young Lord. Nanlaki ang mga mata ni Dongpil. Hindi niya akalain na ang parusa niya ay ang makasama ang taong malapit sa kanya. Dagdag pa ng first leader. Iyan na ang lahat para sa mga aksyong pandisiplina patungkol sa third leader na si Ma Dongpil. Lumakad ka na. Hindi ito isang bagay na dapat kong hilingin bilang isang taong mas mababa sa Third Young Lord, ngunit matuto ka ng marami sa kanya bago ka bumalik. Alam ni Lee Gunsong na ang ating bida ay napalapit na sa third leader, kaya naman sinadya niyang idikit si Dongpil dito para magsilbing bodyguard, habang palihim na magsanay ang lakas nito sa ilalim ng gabay ng ating bida. Nagising ang ating bida sa loob mismo ng bahay nito habang pilit siyang ginigising ng ating paboritong baby fox na si Goldie. Pagmulat ng kanyang mga mata, napatingin si Sorayang sa paligid at napabuntong hininga sa kanyang isip, nandito na naman ako sa lugar na to. Hindi. Dapat ay isang panaginip lang ito. Nawalan ako ng malay doon at ibinalik ako rito na parang isang pirasong kargamento. Sobrang nasaktan ang pride ng ating bida. Naalala pa niya ang sandali nang bumagsak siya sa lupa, kung saan natatarantang sumigaw si Dongpil sa mga tauhan, bilisan niyo at isakay ang third, ang physician sa loob ng karwahe. Wika ng ating bida habang bumabangon mula sa kama, mag-inspect ng mga shelter. Kumalap ng impormasyon, tumakas. Ang mukha mo, sabay talo ng tuwang-tuwa na si Goldie. Todo suporta ang ating munting fox. Wika pa niya sa kanyang isipan, hindi ako pwedeng maging ganito. Sa sandaling narinig ko ang pangalan ni Jung Il-yong, literal na nagdilim ang paningin ko at nakakita ako ng pula. Hindi ko alam na ang puot at sama ng loob sa loob ko ay ganito pala kalalim. Ang tunay ko bang hinahangad ay kalayaan? O ito ba ay paghihiganti? Isang napakabigat na tanong. Ang nakaraang buhay niya bilang Assassin King ay patuloy na sumisigaw ng hustisya. Pero habang nag-iisip ang ating bida, biglang pumasok si Dongpil, Young Master. Napalingon si Sorayang, ha? Kailan ka pa dumating? Sumagot ang tapat na bodyguard, kakarating ko lang po. Sumabay pa si Goldie sa pagkahol. Dahil ang bisita ay si Dongpil, napangiti ito, sakto, nagugutom na ako. Sabay na tayong kumain. At lumingon pa kay Goldie, sige na, pakakainin din kita. Napaka-cute mo, wika ng ating bida. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang seryosong sumagot si Dongpil, Young Master, mayroon akong isang bagay na dapat sabihin sa inyo bago ang lahat. Nagtaka ang bida, ano? At sa isang iglap, biglang lumuhad ng mariin si Dongpil sa harap ni Sorayang at sumumpa mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ako, si Ma Dongpil, ay sumusumpa bilang inyong tapat na alipin na iaalay ang aking buong sarili para protektahan kayo, Third Young Lord, bilang inyong personal guard. Puprotektahan ko kayo gamit ang sarili kong buhay, Young Master. Literal na napatulala ang ating bida sa labis na gulat. Ano? Personal guard? Pero hindi natinag ang paninindigan ng ating bodyguard. Diretsyong tumingin si Dongpil at sinabi, maninirahan na ako rito simula ngayon, at kikilos ako bilang inyong opisyal na personal guard. Isang purong master-servant bond ang formal ng nabuo. Ikaw, maninirahan ka na rin dito? At dito na sumabog ang matinding breakdown ni Sorayang sa kanyang isip. Ang pangarap kong tumakas ay unti-unti nang tumatakas sa akin. Kalayaan, ang mukha mo. Naku po, imbes na makalaya, nadagdagan pa ng isang bantay ang bahay niya. Wala nang takasan to, pero dahil gutom na ang lahat, lumipat ang eksena sa silid kainan. Laking gulat ng ating bida nang matikman ang sining ng kusina. Napasigaw si Sorayang sa labis na sarap, wow, napakasarap talaga nito. Si Anghua talaga ang pinakamagaling na kusinero. Namula naman sa hiya ang ating cutie na si Anghua, salamat po. Sabay taas pa ng malaking hinlalaki ni Dongpil bilang thumbs up. Habang ninunguya ng ating bida ang kanyang pagkain, seryosong pumasok ang kanyang inner monologue tungkol sa nagdaang laban, nakaligtas nga akong buhay. Pero ang laban na yun kay Jung Il-yong ay napakadelikado. Dahil dito, ipinaliwanag ng ating bida ang pagkakaiba ng kanyang mga forbidden techniques. Hindi tulad ng demonic arts underground prison spirit guard gateway, ang demonic vision higher heaven and earth gateway ay nasa ikalawang antas na. Literal nitong pinasasabog ang demonic energy sa loob ng katawan para walang katapusang makaipon ng diwa o essence ng demon.
Isang natural na bagay na magdudulot ito ng matinding pinsala sa katawan. Kaya naman naisip ni Sorayang, kailangan ko ng pansamantalang pamalit sa skill hanggat hindi pa kumpleto ang aking Dark Shadow Demonic Art. Malaking tulong kung magkakaroon ako ng kakayahan na kayang tapatan ng iba't ibang uri ng martial arts, katulad nung lumaban ako kay Jung Il-ryong, isang punong tactical genius. Naghahanap siya ngayon ng iba pang teknik. Para simulan ang kanyang plano, biglang lumingon si Sorayang sa kanyang bagong personal bodyguard, Dongpil. Natatandaan mo ba noong dinalhan mo ako ng patalim noong nakaraan? Saan mo nakuha yon? Diretsyong sumagot si Dongpil mula po sa Demonic King Weapon Storage. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang isa sa mga pangunahing imbakan ng armas na pinananatili ng buong cult. At ayon sa impormasyong ibinigay noon ng facility master na si So Yeon Sim, may mga seryosong sanggunian tungkol sa mga taguang ito. Una, ang pinaka-accessible sa kanila, ang Mind Demon Weapon Storage. Ito ang imbakan ng mga armas na madaling mapasok kahit ng mga ordinaryong miyembro ng cult, at dito kumukuha ng kanilang mga sandata ang karamihan sa mga mandirigma. Pangalawa na rito ang Demonic King Storage. Matatagpuan ito sa pinakapuso ng cult, at dito nakatago ang mga pinakaiingatang blades at espada ng buong sect. Ang panuntunan dito, mga captains lang ng combat squads at mga mas matataas na ranggo ang pinahihintulutang pumasok, at paminsan-minsan, may mga divine weapons din na itinuturing na kayamanan ang nakaimbak dito. Pangatlo, ang Heavenly Demon Weapon Storage. Ito ang itinuturing na pinakamalupit at pinaka-secured na imbakan ng armas sa buong cult na may napakahigpit na restriction. Ang tanging may access lang dito ay ang mismong cult leader at ang kanyang opisyal na successor. Dahil naghahanap ng sandata ang ating bida, sinubukan niyang magtanong sa kanyang bagong bodyguard. Dongpil, kailangan ko ng permiso ng cult leader para makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage, di ba? Seryosong sumagot si Dongpil, tama po yan, pero, bakit niyo po tinatanong? Diretso uli ang bida, alam mo ba kung paano ako makakakuha ng permiso? At dito na ibinagsak ni Dongpil ang panuntunan na nagpabago sa mukha ng ating bida. Sabi ng bodyguard, sigurado akong alam niyo naman po ito, pero ang bawat isa sa mga alagad ng cult leader ay binibigyan ng isang pagkakataon lang para makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa kanyang isip, ibig sabihin, kung nakapasok na ako roon nung panahon na wala akong maalala, hindi na ako pwedeng pumasok pa uli kailanman. Isang napakatinding problema. Upang makasiguro, sinubukan ng ating bida na isipin kung ano ang gagawin ng dating may-ari ng katawan niyang ito. At biglang pumasok sa utak niya ang imahe ng nakaraang Sorayang, isang balasubas at mayabang na bastardo na tumatawa habang nangungulimbat. Kukunin ko ang lahat ng mga ito. Ang ating bida ay labis na nanghihinayang, naku, walang kwenta. Imposibleng ang bastardong ito ay hindi pa nakapasok doon noon. Mukhang kailangan ko na lang palang sumuko sa ideyang yan. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa sandata, biglang may dambuhalang hiyaw na yumanig sa buong palasyo. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas, "Young Master, nandyan ka ba?" Napakunot ang noo ni Sorayang habang pamilyar sa boses na ito. Ang boses na to, walang iba kundi ang energetic na si Yu Hungrion, na may bitbit pang pasalubong, gumawa ako ng ilang pagkain. Inom tayo. Sinalubong siya ng ating bida ng napakalamig na mukha. Hindi ka ba nagtatrabaho? Hindi ka ba busy? Napanguso naman ang dalaga, sinantabi ko nga ang trabaho ko para lang pumunta rito. Huwag ka namang masyadong malamig. Pero walang paki ang ating bida, ewan ko sa'yo. Mayroon akong lugar na kailangan kong puntahan. Bumalik ka na lang sa ibang pagkakataon. Isang purong pagtanggi. Nagtaka si Hungrion sa biglaang pag-alis ng bida, ano? Saan ka pupunta? Sa sandaling yon, biglang hamarang si Dongpil para awatin ang maingay na dalaga, Berserk Demon Squad Leader. Ngunit dahil medyo paranoid pa ang ating bida sa kanyang paligid, napatitig siya kay Hungrion, "Oh, ngayon naman gusto mo na akong subaybayan at bantayan?" Lalong nairita si Hungrion sa pagiging misteryoso ng bida, "Kaya nga, saan ka ba talaga pupunta?" Sumigaw na rin si Dongpil para pigilan ang tensyon, Berserk Demon Squad Leader. Tama na yan. Upang matapos na ang kulit, diretsyong ibinunyag ni Sorayang ang kanyang destinasyon, pupunta ako sa weapon storage. Sa Demonic King Weapon Storage.
Isang malaking revelasyon para sa kanila na naghahanap ng armas ang ating bida. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, isang boses ang biglang umalingaw sa pintuan. Lumitaw ang mismong general strategist ng cult, si Hu Yuzong. May kasama pang mapang-asar na tawa habang nakangiti. Sa weapon storage. Bakit hindi ka nalang pumunta sa Heavenly Demon Weapon Storage? Literal na natigilan ng lahat sa kanyang presensya. Humakbang pasulong ang strategist, tumingin sa paligid ng palasyo, at bumulong ng may malalim na kahulugan. 7 taon na ang nakalipas. Hindi, 8. Hindi ako mananatili rito ng masyadong matagal. Maaari mo ba akong alokin ng isang tasa ng tsaa? Tanong pa nito. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.